Yan, ano daw po yan, sabi niya. Ano pong ibig sabihin ng vanity? Yung ibig sabihin daw po ng vanity ay kawalang kabuluhan. Yan, ito po yung ibig sabihin ng vanity. Bali yung ano po, objective na lang po ako dito. Kasi hindi ba process po ito. Tapos sabi po dito, sabi ni Brother Francis, mga dapat i-remind sa atin. Ano-ano daw po yan? Unang-una, utang natin sa Diyos ang ating buhay, sabi niya. Tapos yung palang pangalawan po, kalooban ng Diyos, ang mga nangyayari sa atin. So, ibig sabihin, meron mga nangyayari sa atin. Pero kapag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, ay may ano yun, may kalooban ng Diyos yun. Tapos, basahin ko na lang po kasi objective ko. No? Sabi niya dito, may mga tao na kailangan pa ng panggising sa buhay, katulad ng palo ng Diyos. Kasi may mga tao po na bago ayusin nila yung buhay nila, makaranas muna sila ng mga kung ano-ano sa buhay nila. Tulad ng palo ng Diyos. Ano po yun? Yung sakuna, sakit, disgrasya, o ano pa man. Sabi niya, kasi minsan daw yung tao ay nagbubulag-bulagan. Kita na yung katotohanan, pero nagbubulag-bulagan pa. Ang mga tao ngayon, kaunting bagay lang, nagagawin, gusto agad may kapalit. So, ibig sabihin mo lang, kapag ginagawa ka sa Panginoon, gusto mo na kaagad may kapalit. So, hindi pala dapat gano'n. Tapos, sabi na dito, may sinabi po si Brother Francis dito na, sabi niya, may gustong gagawin daw, may ginawa daw, tapos gusto agad may kapalit. Pero pinapaliwala ang ginagawa ng Diyos sa kanya. Tapos sabi po dito ni Brother Francis, makapal ang mukha kapag wala kang pakialam sa Diyos. Sabi niya, makapal daw po yung mukha natin kapag wala tayo pakialam sa Diyos. At mas sinusunod mo pa ang laman mo kaysa sa Diyos. At inuuna pa ang sarili na panganan na pasanlibutan lang at hindi kalooban ng Diyos. So, ibig sabihin, sabi niya dito, unang-una natin yung buhay natin sa Diyos. Pero sabi niya, pinapaliwala natin yung kalooban ng Diyos. Hindi natin sinusunod. At inuuna natin yung pasariling kapakanan lang natin. So, ibig sabihin, napakakanan natin. Wala tayong parang utang na loob sa Diyos. Na ginagawa natin yung mga pasariling bagay, inuuna natin kaysa sa Kanya na siya nagbigay ng buhay sa atin. Tapos, pakibasa po sa Romans 1:20-25. Pakibasa po, isa-isahin po natin yung verse. Volunteer na lang po sa pagbabasa. Romans 1:20-25, 5 verse lang po yan. Romans 1:20-25. So yan sa verse 20, no, hindi nakikita ng tao ang ginawa ng Diyos sa atin para sa atin. Sa verse 21, kahit sila lang. Yun. Kung mapapansin niyo po, yung sinabi ko po sa una, yung vanity, ibig sabihin, di walang kapuluhan nila. Makikita po yan sa Romans 1 verse 20-21. Nasabi po doon, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, kilala po nila yung Diyos, siya yung itiniwalhati nilang tulad ng Diyos. Ito yung mga tao walang mga utang na loob. Ni pasasalamatan man, hindi sila nagpapasalamatan doon sa
doon sa binigay sa kanila ng Diyos, kundi pagkos walang kapuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid at mga kanilang puso ay, sabi, pinagpipili. Yun po yun. Pakibasa sa verse 22. Yun pala yun. Yung mga nagmamarunong, nagmamataas ay sila yung mga magma. Tapos sa verse 23, ako na sa verse 23 para mabilis. Ang pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira. At ng mga ibon, at ng mga hayop na may apat na paa, at ng mga magsisigapang. Dahil dito, sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso, ay binigay sila ng Diyos sa kahalayan upang alisin nila puri ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili. Verse 25, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos na kasinungalingan at sila ay nagsisamba at nangangikot sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Sabi niya po dito, tugtog po dito ni Brother Francis, sabi niya, katulad ni Solomon na nakuha na niya ang lahat ng gusto niya. Tapos, mula sa Diyos, pero hindi yun kaganapan ng lahat ng gusto niya, kundi puro sa laman lang. So, ibig sabihin, ayaw ng Diyos na maging katulad tayo ni Solomon na nakuha na yung gusto niya. Di ba, nagpatayo siya ng gold na templo. Tapos, nakuha niya na lahat. Then, after that, nag-relax siya. So, ayaw pala ng Diyos na ganun tayo, na nakuha na sa atin na lahat. Tapos, later on, nag-relax tayo. Walang kapuluhan yun, sabi niya. Tapos, sabi niya po dito, at hindi sa kalooban ng Diyos, kasi kaya wala ng halaga. So, ibig sabihin, hindi kalooban ng Diyos, lahat ng yan ay walang halaga. So, ibig sabihin, mas importante ang ating sa buhay natin, yung karapat-dapat sa Diyos at kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Kaya si Solomon binigyan ng kapangyarihan at katiwasayan at kayamanan dahil ang unang hiling niya ay karunungan at hindi iyon material. So, binigyan din siya ng Diyos kasi maganda yung hiling niya sa una. Pero nung after na yon, after na humili siya ng una sa Diyos, di ba binigyan siya ng wisdom na Diyos? Nung hiling niya, binigyan siya agad. Then later on, nag-relax siya. Nawala lahat yun. At yung kanyang iba na yung ginawa niya. Patay na siya ng building, pinagod niya, gano'n. Salamat na. Tapos sabi niya, sa umpisa, tama ang kahilingan niya. Kaya binigay ng Diyos sa kanya, pero hindi tumagal, nagbago siya sa kanyang ginawa, sumaba na siya sa Diyos-Diyosan. Yun po yung sinasabi dito. Na sa una, humili ka ng mabuti sa Panginoon, binigay ng Diyos. Then parang, ang nangyari sa'yo, sa unang binigay niya, sinaniwala mo. Ang nangyari, after nun, walang kapuluhan na yung ginawa mo. So, hindi na yung kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Tapos, dinagdag po ni Father Lito dito. Sabi niya, yung material ng mga bagay ni Solomon, dahil tama ang kahilingan niya, kaya binigay yun ng Diyos. Kasi ang hiniling niya nga ay karunungan. Sabi niya doon sa Proverbs 38:9, pag-ibuksan na lang po sa Bible, ako nang magbabasa. Sabi sa verse 8, sa Proverbs 30 verse 8, ilayo mo sa akin ang walang kapuluhan at ang mga kasinungalingan. Huwag mo akong bigyan ng kahit karanitaan o kayamanan man. Pakainin mo ako ng pagkain na kailangan ko. Tapos sa verse 9 naman, baka ako'y mapusog at magkaila sa iyo at magsabi sino ang Panginoon. O baka ako'y maging lukha at magnakaw. Ako ay gumamit ng paglapastanganin sa pangalan ng aking Diyos. So sa verse 8 dito, ang tao kasi, kinuha na sa'yo? ang tao kasi, kunin mo na rin sa akin. niya na lahat, Ibalot mo na. Nakakalimutan nila ng Diyos. Parang isang believer. Tapos yung isang believer na yan, ang nangyari sa kanya, naghiling siya sa Diyos. Tapos ang nangyari, binigay sa kanya ng Diyos, binigay sa kanya yung gusto niya. Tapos later on, nagbago yung puso niya. So ibig sabihin, ang tao, nagbabago ang puso ng tao, hindi doon still sa kanyang faith na una at sa kanyang pananampalataya na una, hindi siya doon stick. So, ibig sabihin, hanggang ginayabog siya ng Diyos, ang nangyari sa kanya, umiiba yung puso niya. Nagiging, ang hanap niya ay material na. Ganon, karamihan sa ating mga tao, di ba, mga
tao na, yun, nasa kanila lahat. Nandiyan na yung kompleto siya, pagkain, damit, kung ano pa nga kailangan sa buhay niya. Then nakalimutan na yung Diyos. So, ibig sabihin niya na sinasabi, vanity. Ginamit mo na sa walang kabuluhan. So much better na meron ka na lahat na yan, ipaglingkod mo na sa Diyos. Yun po yung karapat-dapat sa ating mga Diyos. At yun ay kalooban ng Diyos. May kalooban ng Diyos na nasa sa'yo na lahat, hindi mo pa pinagamit. Halimbawa, meron ka ng cellphone na pwede na mag-broadcast. Meron kang laptop na ipagamit mo sa Panginoon. So, yun ang kalooban ng Diyos na lahat ng meron ka, ipapagamit mo sa Diyos. Gagamitin mo para sa kalooban ng Diyos, hindi sa walang kabuluhan. Yun po yun. Tapos, ito pa, pabasahin ko lang po May oras na kapag sagana tayo, hindi natin naiisip ang kalooban ng Diyos. Karamihan po nangyayari sa tao, ganito ang nangyayari. At nakakalimutan natin, mas inuuna natin ang pasarili ng kakanan na hindi sa kalooban ng Diyos. Tapos sabi sa talata sa Proverbs, sabi niya, huwag paghirapin dahil baka magnakaw at kung mabusog ay makalimot sa Diyos, sabi niya. Ang ibig sabihin ay magkaila o dininay natin, sabi po doon. So maganda po yung message na mahal mo ba ang Diyos kasi patungkol po ito sa kailangan habang lumalakad tayo habang naglilingkod tayo sa Diyos, gamitin natin ito sa kapuluhan at may kapuluhan at kalooban ng Diyos. Tapos sabi po dito, sabi niya, hinalibawan na po dito yung halimbawa tayo ay may ambisyon. Kaya hinalibawan na dito nakasulat po. Sabi niya, kapag tayo ay may ambisyon, ano ba? Pipili ba tayo unahin natin ng Diyos? O unahin natin yung ambisyon natin sa buhay? Siyempre, kailangan unahin natin yung Diyos kasi to be followed na lang yung ambisyon natin. Without God, ang ambisyon natin wala yun. So, ibig sabihin, nasa sa tao yun kung gagamitin niya yun yung gagamitin niya kung uunahin na ba yung Diyos o yung pansarili niyang kapakanan lamang yung unahin niya. So much better talaga kalooban ng Diyos. Yun po yung maaganda. Tapos sabi niya dito sa Romans 9:25, pakibasa nga po. Magtawag ka na magbabasa. Si Dalaga daw. Bigyan ng mic. Sabi ka na bigyan ka. Sige, sige. Okay lang. Romans 9:25. Gaya naman ang sinasabi niya sa Aklat ni Oseas, tatawagin po ang bayan at hindi ko daling bayan at iniibig na hindi daling iniibig. Tapos sa Proverbs 20 verse 4, tugtong na lang po natin. Sige, papasa mo din. Ikaw na lang. 4. Ang tama dahil hindi mag-aalaro dahil sa taginaw. Kasi ang papalimos sa pag-aani at wala. Sabi po dito, ang explanation po ni Father Francis dyan, sabi niya, ang kailangan natin daw, priority sa buhay natin ay una-una yung Diyos. Kasi kapag hindi magiging kapag hindi daw natin inuna yung Diyos, sabi niya, magiging kasangkapan ng natin yung mga kahilingan natin na hindi iyon ay kalooban ng Diyos sa ating buhay. So, ibig sabihin, kapag hindi natin inuna yung Diyos, walang kwenta yung mangyayari sa atin kasi mga kahilingan natin, hindi yan kalooban ng Diyos sa ating buhay. Tapos sabi po dito, may tanong dito si Ate Letlen. Sabi niya, paano yung taong nakilala na ang Diyos pero ayaw pa rin niyang maglingkod? Sabi niya Ate Letlen yung tanong niya po. Tapos sabi naman po dito ni Brother Ben, sabi niya, sa hierarchy of needs, kailangan na fulfill mo yung physical, social, at security aspect ng ating buhay, maliban lang yung actualization nito sa ating buhay. Sabi
Sabi niya, nagkakaroon tayo ng social life. Alam niyo, sabi nga sa kasibihan, birds of the same feathers flock together. At pwede rin na kahit di kayo same feathers, ay magkahawaan kayo dahil nagkasalamuha kayo ganyan sa sanlibutan. So, ibig sabihin, ito yung tinatawag na socialization. Nasabi doon, yung anak, kapag nakahalubilo doon sa social life sa labas, mahahawa siya doon. Mahahawa siya kung anong ginagawa niya sa sanlibutan. Pero pag yung bata ay hinahalubilo mo siya sa mga believer, yun din yung makakahawa sa kanya. Makakahawa ng spiritual aspect ang makakahawa sa kanya. Pero pag sa sanlibutan talaga, mabilis makahatak yun. So, ibig sabihin niya, social life natin kailangan believer to believer. Christian. Tapos sabi pa dito, may mas prioritize sa physical na bagay kaysa Diyos. Kahit pa sabihin na iba ng ibahan o pwede ka padayan yan, sabi. Ang social life ay pwede mag-meet sa school o sa work or even sa mga hobbies. Yun po yun, yung mga anak natin, hindi dapat natin ipahalumilo doon. Sabi niya. Ako naman. Sige lang. Musiko to? Yes. Hindi kasi sabi ni Father Francis, subjective ako, huwag ako mag-subjective. No problem na yun. Ay, hindi ko din. Okay. Sabi dito, may tanong pa dito, anong relevant sa sarili mo? Sabi niya dito. Sabi niya, ano nga sa Tagalog relevance kaya Jerry? Relevance? Kaunay. Saysay, di ba? Kaunay. May munggo pala doon. Kasaysayan sa'yo. Kasaysayan. Yes. Kasaysayan. Okay. Sabi dito, Relevant? Sana relevant? sabi dito, dapat mabuksan ka sa mga bagay na ito, pati na ang mga mahal ko sa buhay. Kailangan ang foundation mo ay si Kristo. Amen. At dapat marunong tayo magpasalamat araw-araw sa Diyos. Dahil Yes. masakit sa Diyos na siya ay hindi nakikilala. Dapat magpasalamat ka sa lahat ng bagay Amen. na ibinigay niya dahil siya ang dahilan kung bakit tayo ay nabubuhay. Yes. At siya ang may akda ng buhay. Kasi sinasabi niya po dito, ang balik na walang kabuluhan, sabi niya, kung hindi natin pinapahalaga ng Diyos, walang kwenta lahat ng yun. Kaya sabi niya po dito, kapag hindi natin pinapasalamatan yung Diyos araw-araw, anong saysay nun? Hindi ka nagpapasalamat dun sa Creator mo, hindi ka nagpapasalamat dun sa naglikha sa'yo at nagbigay sa'yo ng buhay. Tapos sabi pa po dito, hiram lang natin ito sa Kanya. So, ibig sabihin, yung buhay natin ay hiram lang sa Kanya. Tapos wala tayong gana magpasalamat sa Kanya araw-araw. Yun. Diba? So, kailangan talagang obligado tayo na gawin yun. Kasi siya yung may hawak ng buhay natin. Tapos sa security naman, hierarchy of needs, yung kay Maslow nga, sabi niya, lahat ay pwede at okay lang magplano sa future. Basta ang partner mo ang Diyos. So, ibig sabihin, hindi ka doon ihiwalay sa partner mo. Kasi sa lahat ng lakad sa buhay mo, lahat ng lakad mo sa buhay mo, dapat kasama ko yung Diyos. Tapos sa dito, at marunong kang magbigay sa Diyos kung ano ang nais niya. Kailangan ang kasocialize mo ay yung makakasharing mo at makikipag-content gaya ng Jude 3. So, ibig sabihin, hanapin mo. Kasi diba, do not equally yung without believers. So, ibig sabihin, kailangan gayahin mo yung Jude 3. Makipag-content ka. Tapos sabi po dito, mga minamahal, samantalang ako'y totoong nagsisikap ng pagsulat sa inyo kay Paul Tua, sa inyo sa kaligtasan natin lahat at napilitan na tumutulat sa inyo ng inaralan, kayong makipaglabang masikap dahil sa Jude 3 to, Jude 3. Sa pananampalataya na ibinigay na minsan at magpakailanman sa mga banal. Jude. Sabi dito, mag-content sa Word of God. Mag-content sa Word of God. Sabi dito, dapat ang security mo ay ang Diyos at dapat ilagay ang seguridad sa Kanya. Kailangan sabihin mo na ang buhay mo ay is in God's hands. Sabi po dito. Tapos, tapos. Sige lang. Wait. Hindi kasi, maganda kasi pag pinasalat, kasi na to verbatim na to yung pagka, Yes, yan. Tapos si Sister Ala, nagtanong siya, sa buhay natin
kahit ilagay sa Diyos yung buhay mo, nandoon pa rin ang worries mo. Paano mawawala iyon? Sabi ni Ate Ala. Pero ang sagot nito, seguridad ang pinag-usapan. Isipin daw natin na to live is Christ, to die is gain. So, ibig sabihin, kahit may worries ka ba, to live is, kung nagbuhay ka nakasama si Kristo, may katagumpayan ka. Sabi dito, pag namatay ka para kay Kristo, mapupunta ka din naman sa langit eh. So, ibig sabihin, kahit may worries ka dito sa lupa, basta naniwala kay Kristo, huwag kang mag-alala. Kasi kahit na mawala yung mga kuha ka ng buhay mo, nandun sa piling ka ni Jesus Christ. Sabi ni Father Francis dito, adventure kasi yung buhay natin. Pagdating sa paglilingkod kay Kristo, adventure yung buhay natin. Kaya sabi niya, believe is Christ and to die is gain. Tapos sabi niya dito, ang paghihirap dito sa lupa, para kay Kristo, sabi niya. Pero, naghihirap kay Kristo sa lupa para kay Kristo, may reward yan. Pagdating doon sa kay Kristo, may reward yan. Yan. Kahit na nagkakasala daw po tayo, may chance tayo. Basta tuloy lang tayo sa kay Kristo. Tuloy lang yung paglilingkod. Amen. Tapos, sa Romans 8:28, sabi po dito, at nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa mga tuwid, bagay niya ang mga tinawag ay sunod sa kanyang nasa. Yun. Tapos, lipat naman po tayo sa patriarchal training aspect o sa pagpapamilya. Wala nang Oo, Sabi po dito, mayroon kang responsibilidad na imulan ang mga anak mo. Yan, meron tayong responsibilidad na imulan yung mga anak natin sa realidad para hindi na sila maghanap ng ibang kaligayahan maliban sa Diyos. Saan mo imulan daw mo yung anak mo? Doon sa kaligayahan. Sa kaligayahan sa labas sa mundo. Sa labas sa libutan. Kundi dito sa Diyos. Yun. Dapat bata pa lang, maturuan na natin sila tungkol sa Diyos. Ibig sabihin, train na ba siya in the way should go? Ang release of the Yola sabi mo dito. Sabi niya, tungkol sa Diyos at i-training natin sila sa report at interview sa mga pastor at yung pinakamahalaga sa kanila ay set up sa denomination o sa end time para masanay sila, sabi po dito. Tama na. Tama na.